ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Ating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga mag-gulpi untat sa pagka OFW, pagkasiman tungod sa pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanong nga kakao ang matamat na gadamo. Dito na ko nag-umpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tray namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa atong mga tagpalamati sa atong mga tumalanaw over Facebook Live and our full frequency sa atong radio station. Good morning, and sa atong mga farmers, sa atong mga fisher folk, sa atong mga agricultural technician, ang aton
the municipal agriculturists, subong man sa aton mga provincial agriculturists, and city agriculturists, sa aton mga regional executive directors ng Department of Agriculture Western Visayas, Director Dennis Arbia, and ang ating duha, the Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Sergio D. Coelho, and ang ating OIC Director for Operation and Extension, si Director Maria Teresa Solis. Maayong aga sa ating tanan. And yun kami yung nato ang matatago sa DA Western Visayas sa ating mga attached agencies na ibang pagit na nagkabubo sa sektor sa agrikultura, sa kamayan nga aga sa ating tanan. Subong adlaw, panibagong episode, isa na naman ka information ang ating ipalabuhat sa ating mga pagpalanati sa ating mga stakeholders, especially sa ating mga kauturan na nagkaputok sa mga kasapatan sa ating livestock industry, maging mapinasilanong dito maging mga episode. It's because mong paupod natin ang next in rank veterinary quarantine officer sa Bureau of Animal Industry, si Dr. John Wells Hilario. Subong man makaupod natin ang veterinary quarantine officer sa Veterinary Quarantine Station 6, si Dr. Pearl Joy D. Herawa. Maayong aga sa ating tanan pagkanamyo sa ating mga listeners. Yes, sir. Good morning. Sir, good morning. And of course, on behalf of Dr. Nilo Pilingayan, atong Regional Veterinary Quarantine Officer under Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Region 6. I am once again Dr. General Hilario, the next in rank in Region 6. And kaya kami akong tanan sa mayong aga. We are very glad to be here. We are very glad for this opportunity to present our regulations for the idea of our farmers who are, of course, shipping their commodities. Yes, Dr. Good morning. Thank you, Sir John. Thank you din sa taga-DA Rafael sa paghatag sa kahigayonan sa among subong aga na ma-share mo naman ang mga regulations naman sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Services Station 6 and mayong aga man sa tanan natin yung mga pagpalamti sa mga aga. Yes, sa istorya natin sa mga document na tawag natin na local shipping permit online sa Bureau of Animal Industry. So, yun natin yung pamangkot. Ano nga mga sapat o klase sa produkto ang kalakip nga kinahanglan kuhaan sa bagong local shipping permit o kung ang ating LSP para sa ating mga generos. Yes, sir. Siguro, sir, actually, the commodities that sir, covers ang ating issuance ng permit under the Bureau of Animal Industry, medyo lamo siya. But I think we'll categorize into 4 na lang yun para mas hapos matandaan sa mga tagpalamati. So number one, ating commodity number 1 will be live animals. If dadala ka sa mga buhing ikasapatan, kinahanglan mo magkuha sang permit. Ikaduha, kung dadala ka sa ilang mga products, animal products, such as karne, or such as itlog, or gatas, kinahanglan mo magkuha sang permit na siya. Also na mga meat products and meat commodities, kinahanglan kuhaan sa permit. And lastly, of course, animal byproducts. Magkamagat animal byproducts, ano siya ang commodities or products from animals hindi nato makaon, such as, for example, ilang mga skin, mga hide, o mga leather, ilang mga chicken dang abe, na ginagamit sa abono. So those are the commodities na if you're planning to transport those commodities, kinahanglan din kuhaan sa aming permit. Yes, and then next other question. So, ano naman ang primary document o kung requirements, mga basic na mga kinahanglan na makuha sa LSP? Okay, sige. May ginatawag kita, sir, na BA Administrative Order number 5 series of 2019. Ano na siya, sir, ang guide naman kung mag-ship kita sa animal. So, una sa mga live animals natin, kung nabiyahe kami sa mga dogs and cats, mga kambing, mga baka, carabao, importante, mayara kitang mga veterinary health certificate kung nakuha nila sa licensed veterinarian. Ikaduha, sa mga meat and meat products natin, importante, may ara sila na dala nga Certificate of Product Registration from the Food and Drug Authority, and then may ara sila LTO or License to Operate from the FDA. Sa mga karne mga frozen meat na natin, importante na ara sila dala nga Meat Inspection Certificate from the National Meat Inspection Services kung ina nga karne is local source or dili sa mga slaughterhouse na siya ginpangkuha or sa local supermarket. And importante,
kung international man niya, halin ang karne, importante may ara sila nila na certificate of meat inspection from the National Meat Inspection Services. However, sa mga cooked meat natin, same lang na sila, CPR, tag-LTO from the FDA. And then, kapag ang client natin may dala nga for pasalubong din na less than 10 kilogram na for consumption nila ng mga karne, importante nga sila dala lang official receipt sa kung diin naging bakal ang cooked meat niya ina. And you mentioned kagina daw ang online system, no? Ano naman ang atong proseso sa online submission sa mga dokumento sa BAI online system? Kaya sa una, manual ang issuance natin sa local shipping permit. Si client, nakadto sa office naman, dalon na iyang mga requirements, issuehan naman sa local shipping permit. Sa subong, bago na ang atong proseso, may ginatawag na kita nga online local shipping permit issuance system. Sa sino mapaagi, hindi na magkadto si client sa opisina naman, as long as may ara siya requirement, ang secure, mas hindi man siya, kag may ara siya internet connection, makakuha gid siya, maka-apply gid siya online. So may duha kita ka process, ano na ang account registration, ang una nila nga step. So first step niya, importante may ara lang sila active email address and password. So malagin lang sila sa ndqsd.bai.gov.ph, i-fill in lang nila ang mga basic information kag isend. Ang next step sila is masend mo si BAI for account confirmation. So i-check ni client ang ila inbox sa ila email or sa spam nila, dira na ang ma-click ang confirmation maging padala ni BAI. So once confirmed ang email, username and password, ang third step sina is ang application process. So kadto kagihapon sa ndqsd.bai.gov.ph, i-login mo ang inyong active email account, i-register kagina kag ang email password, and then i-fill up natin ang mga basic information natin kag ang mga shipping details natin. After sina, i-attach natin ang mga requirements na ginapangayo sa DAA 05, and then after sina is isend the DAI natin. So from there, mabato na sa system naman and kami sa BAI ang ma-review and ma-approve na dahil sa local shipping permit nila. And speaking of approved, no, ano naman ang criteria sa pag-approve o pag-deny sa BAI 6 application system? Kung sa pag-approve sa atong shipping permit, importante, compliant din sila sa DAA 05 na ginapagayo ng mga requirements. So, pag-comply sila, approve sila. Once na ang mga cases na nagkakadinay ang ila application is, for example, kulang ang ila documents na attach. Ikaduha, sila ang na-indicate nila na shipping details, kung sala man ang documents na gina-attach nila, or probably may error sa documents, o di kaya expired ang documents na na-attach, ano na ang kaso na nagkakadinay ang ila application. And ano naman daw ang mga tikang, for example, no, for some instance, kung may sala sa online application? So once mabato na sa amon ng application nila kag i-review naman and kita naman nga may ara sila sala sa ila application, automatic may ginatawag na return to sender. Ang application mabalik kay client and then may comments na siya halin sa BAI. So for example, nag-ship ka bisang dog and then sa documents wala mo ma-attach ang veterinary health certificate kag ang vaccination record niya, mag-comment kung dito si BAI, please attach your veterinary health certificate or the vaccination record. So kinahanglan si client na-comply na siya. And then i-submit na liwat ang i-application para ma-review liwat. And speaking of time frame naman dito, ano ang patugayon o parang time frame para sa pag-proseso ng application pagkatapos ma-submit sa online local system, yung online local shipment permit system? So, may ara kita 3 days na processing para ma-approve ang local shipping permit nila. Ang schedule for review and approval sa permit natin is from 8 a.m. to 5 p.m. So, kung gina-apply natin ang atong local shipping permit at 8 a.m., before 5 p.m. may ara na kita status ng atong local shipment LSP. So, si client, importante, ma-refresh na yung portal para ma-check niya from time to time kung anong updates ng iyang local shipping permit. And then,
kung may scenario na 5:30 na bisang hapon na gin-apply ang iya local shipping permit, ang review sina the next day na at 8 a.m. So if ever si client man di repeated ang iya errors na pagdamo gid siya sala during application niya, kami si BAI Veterinary Quarantine Station na make sure ginatawagan ng client para hindi magbalik-balik ang iya nga application kung makayo niya ang tanan-tanan ng mga sala. So from there, hindi nakalabuot sa 3 days, ma-issuehan din siya sa local shipping permit na. At sa akin yung mga tagpalang paano naman sila makakuha sa permit number o reference code na ditiin nila dito sa port pupunta nila. Okay. So, upon the application ni client sa portal naton, ang reference code or ang permit number, automatic na siya na gina-generate ni BAI sa system nila. So, ang aning na permit number, ang naman ni ang maging basihan sa mga veterinary quarantine inspectors naton sa tanan nga airports kag seaports nga pag-aagyan sa ila shipment kadang ina i-make sure dira na ang basihan kung ang ina nga permit is legit or hindi fake or hindi siya recycled. And once again, sa ating mga tagpalimatiwar listening sa ating mga personnel from the Bureau of Animal Industry. And sa next natin nga question, Doc, speaking of reference code, ni-mention na po and permit number, ano naman ang dapat ihatag sa border control officer sa airport o puerto pag-abot, especially when we are talking about mga papeles, mga reference code o mga QR. Okay. So, for example, si client, na-approve na yung local shipping permit na, magabiyahe na siya. So, sa tanan ng airports at seaports na agyan niya, kinanglan i-present niya ang printed na local shipping permit na issued by BAI and then ang mga attached documents. So, ang kinanglan na kapag veterinary health certificate, kinanglan original gid na siya. Ang mga meat inspection certificate, certificate of meat inspection, kinanglan original na. Ang mga handler's license, ang mga livestock handler's license, transport carrier, pwede o ang mga other documents, pwede kahit photocopy lang. And mayroon ba rin doon bayad para sa pagkuha sa mga permit online at paano yung bayad? Okay. So, ang pakatandaan natin, ang BAI local shipping permit is free na siya, wala na siya bayad. Okay. Paano naman masunod, Doc, ang mga security protocols na data privacy naman nila sa pag-upload sa makabig natin ng mga sensitive mga information? Okay. So when it comes sa mga data na gina-upload natin online, BAI make sure na secure ang atong data. So una sa tanan, ang atong account o ang atong username naka-embed na siya sa may system ni BAI. And then, so BAI, wala na siya gagamit sa mga open source na Microsoft. And then, ikaduha, may ara na siya, nakasubscribe na siya, sir, sa SSL to make sure na ang website is safe, hindi siya ma-hack, hindi siya masublan sa mga virus. And then, at the same time, may ara na sila ang ato mga BAI IT personnel, naka-sign na sila sa non-disclosure agreement na hindi nila pwede i-leak ang information and maging liable sila once ang aming information is nagagawa. And then, BAI also invest millions of pesos para maprotektahan ang firewalls ang atong website. So, rest assured nga ang atong mga shipper, ang atong data is protected by BAI. Yes, and ano naman, Doc, ang mga protocol kung may mga preventive quarantine, inspection, o sampling sa sapat o produkto ang ginagamit? Okay. Question, usually, sir, before mag-transport sa permit, we have, of course, the requirement that was mentioned with Dr. Dara pa lang makita ta kung ayan sila, compliant sila sa ating DAO number 5, series of 2008, na instrumental nga issuances. So, kung okay sila Dara, after that, mag-ship na sila, malabay na sa itong mga airports and seaports. So, paglabay nila Dara, dapat ang mga documents na ipakita nila para mapapalit check sa ating mga veterinary quarantine officers and inspectors. So, the process Dara, they will be checking not only for the documents, kung okay ang documents, but they will also be checking for the commodities. Kung commodities na is ayan okay, for example, for meat natin, kung sound siya kung fit for human consumption, kung animals natin is healthy. And ayan, kung ang documents na, taga atong shipment ang live animals or atong commodities na abi,
consistent ang details. Kay kisa, although kisa pareho ang okay ang shipment, okay ang documents, kisa magkaiba. So those are the things that we are checking to make sure na compliant at ng shippers and tapos safe man kag healthy and receive ng commodities from the origin pato sa destination. Paano naman, Doc, mo i-coordinate sa bayan ang information sa customs, mention of customs, mga port authorities, airport communication? Alright. Actually, sa ano sir, depende sir, actually sir, sa ano no, sa concern natin if the concern natin is domestic or international. So it depends kung which entity are we going to coordinate. But of course, no, ating coordination with them are actually regular na siya. We have orientation, we have reorientation, we actually update them regularly kung meron ang mga bago na update sa ating regulation ta. Also, as I said earlier, kung depende sa concern kung ayan international siya or domestic. Normally, if kag-convince sila pero pag-agi. For example, kung baagi sila sa airport, we'll be coordinating with, of course, the PNP MCU or PNP natin sa airport and also the Civil Aviation Authority of the Philippines. Kung ano naman, kung malabay sila sa seaport, makoordinate kita with either the private port or the PPA, Philippine Ports Authority, and of course, the Coast Guard as well, and atong mga PNP sa mga port as well. On top of that, if domestic ang concern, on top of those mentioned na mga agencies, usually we contact with LGU. However, kung international naman siya, we coordinate as well with the CIQ, what we call CIQ, or the Customs, Immigration, and Quarantine na group. Kasi those are our partners kung international naman. And ano naman ang proseso when you're talking sa renewal o ang pag-extend ng online permit kung kulang pa ang validity? Okay. Ang local shipping permit natin is valid for 7 days. So, hindi na siya pwede ma-recycle or magamit ng liwat. So, for example, in one day, mabiyahe ako pa kadto Guimaras, makuha ako local shipping permit from Iloilo to Guimaras. Kapag kahapon, kung from Guimaras ako, mabalik ako Iloilo, kinahanglan, magawad ako liwat sa shipping permit from Guimaras to Iloilo. Ang mga requirements na gina-attach nila is kinahanglan mag-uman. Hindi man pwede ma-recycle ang mga documents na gina-attach nila. So, kuha naman sila sa bagong mga requirements. And talking about penalty or fines, ano naman ang mga penalty o fines kung, for example, magsala sa protocols pareho sa late submission o kung kulang ang dokumento? Okay. So, for example, ano sila sa seaport or airports and upon apprehension or inspection sa mga veterinary quarantine inspector natin and nakita ang isa ka scenario is kulang ang inyong documents na nadala. So, paghahatagan ka sa within 24 hours para masettle na mga minor violation na makahatag kami consideration. Pero however, kapag ang inyong case is mga fake documents, gin-recycle ng documents, gin-tamper mo ang documents, automatic na siya return to origin. So, return sa ginhalunan niya ang among magiging sanction dira. Or ang ina na return to origin, ikaw na mabayad sa shippers sang gastos mga pagpabalik na sang animals. Pero kung hindi ka magsugot, hindi ka nagbayad, di automatic kang veterinary quarantine officer, i-confiscate na naman kag i-dispose ang animals or products na na-apprehend naman. So, from there, mga serious violation, like for example, upon inspection naman, nakita naman yung may sakit ang animals, although may mga documents siya, automatic confiscation na siya, disposal. Kaya kung may sakit ng sapat, hindi naman pwede release, kaya man magiging source of maglapta ang sakit. And at the same time, kung ang makanya, upon inspection natin, medyo mag-green na, or medyo may molds na, or hindi na, nagbaho na, automatic confiscation and disposal ang aming magiging sanction. So, kung ikaw, nakakommit ka sa various serious violation, ang among sanction na pwede na siya na mag-blacklist ikaw, hatagan ka naman sa show cause order, and then pag na-prove na guilty ka, pwede ka mag-blacklist na nibai. So, meaning blacklisting, hindi ka na allowed to ship or to transact sa any transactions of your industry. So, ano na siya, sir? Yes, once again, sa ating mga listeners, online, sa ating viewers sa Facebook natin, there you have it, ang ating bisita sa buong from the Bureau of Animal Industry, si Dr. Ruchan Joel Silario, ang next rank Veterinary Quarantine Officer sa Veterinary Quarantine Station 6 sa Western Visayas,
Sumbungan si Dr. Pearl Joy Grawa, Veterinary Quarantine Officer, Veterinary Quarantine Station 6. Alasin na lang mga doc, no? Panugyan o mga advisory na lang sa atin ng mga tagpalang. Yes, sir. Yes, sir. Once again, thank you so much, sir, for this opportunity. And on behalf of Dr. Nilo Pilingaya, we would like to thank DA Rafis, and of course Sir James, and also our Red, Sir Dennis Arpia, for having this opportunity to, of course, once again broadcast and update everyone sa regulation naman as far as live animals and animal products is concerned. So, madaming salamat for this opportunity, and hope we will be aware and also will be able to be compliant lang sa regulation to avoid those violations mentioned earlier by Dr. Okay, sige. Okay, thank you din sa kanya pagpalamati, subong nga aga. Kung may ara pa ka mo dugang pamangkutanan, open din ang amon niya Facebook account. Pwede niyo siya i-follow pag i-like, Veterinary Quarantine Services Western Visayas. So, may messenger dira, pwede niyo give ma-PM ang inyong mga questions. Once again, sa ating mga tagkalamatikin sa ating tanan nga nag-update sa sektor sa agrikultura, madaming din salamat. Sa sunod ng episode, panibago na naman ang ating mga bisita. Maging-open natin ang pilakang mga personnel sa National Meat Inspection Service. Ganyan, bantayan natin sa ating masunod ng episode sa ating programa. Sa liwati ni si John Candelario from the Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa ating tanan. There was a time when calamansi roamed the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of a small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left. And today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang production sa kalamansi, syempre, gamaya kung sa subong kay sa unaya, ng datila pa man ng kapuno, kanda yun, ang mga hindi ba kayo sa kalamansi, ang nagyapon, ang dinadala sa Bacolod, dinadala sa Iloilo. Dayon, nakita mo namin daw nag-amat-amat ni siya namin ang income tungod na daw damo naman ang nakabakay tungod na damo naman sa mga production sa kalamansi diri sa Guimaras. Ti ano na nga mga processing nga production ti amo na nga daw na-expand kami na sang amon nga nga tanom nakita mo namin nga man ang income during sang peak season tapos damo man ang nagabakal diyan mo na nga maka-income man kami kan mabawi man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology na bago na technique na mapabunga mo sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how,
a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, OAS help transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also receive post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya San Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya San Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sabihin kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka bata man si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies sa calamansi ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa ang mga calamansi growers na inspired gid sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan, kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig na sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go to mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the
actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami isang naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So, ang hinuon ng farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific na peste sa iyang kalamansi, and then ang POAS is magkakato sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagpasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa kalamansi growers is direkta na pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, abo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply na ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRMA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is visibly and is being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakatukoy ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga masasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkukok. Sa dulo ng taon, lubawag ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya, kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkukok lamang. Yung bago po dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa tinatawag nilang contouring.
12 anyos na pangubala. Isang una, paray, mais. Lakot lang na sa umaga, mais. Mga nagnay, mga balingoy. Ang panawagan mo sa mga punso daw mga nanayot bulo ba kanda. Kung mo daw nagagawin siya nga benepisyon ay kung makatundok to doon. Mo daw bulong na sa pagagawa namin. Kaya kung mga hilig ka sa daya, siya mo sinigay ako. Training niya na, ako kumito sa mga ako po. Tingnan, hindi dyan magkasunod. Hindi lang nakita mo pala yung mga tanong kinatuwa ka. Sundin mo ay kita mo. Ito lapad-lapad mga tanong ko sa akin. Ano daw niya pala ang Santos na tandaan ko doon mga ginagturan namin ito na makabuligid ka mo ito mga tanong nanda. Kaya gusto ko sa good na anda mo. Ang presada sa dito sa ron. So, lain na ay sano ka. Bumbuligan kami sa pagtulo ba? Sa una, mga tanin, mga saling, kukulangan dyan. Tudo ka rin, mga prutas yung kanan, mga pinya, mga saling baritan doon saling. So, nag-aamod may isipan mo mga talong naglugang. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gintutlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumalak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawag ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala na sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya wala mo, dito, ginabakal ang tanan mo. Kaya nagtaniman ko, dito syempre, ang tanim ko, gulay na sang tanan, sang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, kung gusto ako katanin kung din ko gusto. Nagpursige ako, after ko nag-OFW, nabalik din ako sa area ko. Kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tuyo ko na nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanim sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin wala man problema kasi ako gusto ko magtanim. Di nabaton ko ang project sa SLRMA until wala gano'n 1 year. Naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako na bisa na ibibig sa akin sa mga kinawala sa balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat. Kasi siyempre, hindi man din kadako ang tao sa SLRMA, pero amat-amat nag-iara na gala nga sa mga soccer. Pero i-expand namin hasta na until sabihin hindi pa naman naubos ang
10 hectares na na, pero amat-amat lang. Pero siyempre, kung din lang itong saka, ano lang to ang dinadugan namin sa area naman para naubos namin itong 10 hectares. Bakla dito sa nabulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Bakla din. Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, to juice. Dako dito sa naibuli kay actually gina-adapt ko, kaya ginahilo ko dito para sa mga bata. Dako nabulig. Ang sa isa lang, yung na tuglo din sa akon, about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano nagtanim, paano nyo maalagaan ng isang puno, like banana. Dako dito na naibulig sa akon, kung saan yung nagwao ng soccer, saan gaano kadako, pila kabulan ang sang saging. Dako bigaya, kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko nga. Feeling ako na nagtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintundo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip lang, sa puso mo dapat. Para na sa ulihi, i-apply mo sa inyo na pangaburi na kung ano yung natutunan mo sa gintundo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre, medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, bago sa pagpa-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inamin sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod sa akin. Maliit lang yung dyan naman, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 0.4 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit pa nga yan, kasi kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talaga yung pasasalamat ko sa DSWD dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe, makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang Hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa.
Madalas kami nakikipag-meeting, pinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay yung pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandun yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal na pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo